Episode ng ating programang MHS Delivers. And take note, tayo ho ay live na napakikinggan via DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan, at live din tayo sa ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Ayan, at ngayong araw na ito ay holiday, June 5, dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tanungin natin ang ating mga kabalay kung bakit ba holiday ngayong araw na ito para makatakas tayo. Okay, at syempre, dahil nabanggit ko ang ating mga kabalay at ang ating kapwa homecasters, sila ho ay babati na sa atin ngayong araw na ito. Umpisahan natin sa bandang kanan. Nariyan ang ating kabalay na si Ria para bumati sa ating lahat. Kabalay na Ria, good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, at isang napakagandang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad na bumabating Eid Mubarak sa ating panahon ng Eid al-Adha. Sana mapayapa po ang ating umaga ngayong araw nito. May mga sunat po tayong naobserba at inshallah masagana at maraming pamilya pong nabisita sa mga susunod na araw. Long weekend din, yun ang paborito kong parte. So That's right. At tama yung sinabi ni Kabalay na Ria, soon na ang bisitahin ang ating mga kamag-anak, mga kaibigan during Eid celebration, di ba? Masya Allah. Eid al-Adha 1446. Ayan ang ating binibigyan ng selebrasyon. Actually, ang ating holiday for this is June 6, tomorrow, right? June 6 ang holiday, national holiday sa buong Pilipinas in commemoration of this Eid al-Adha. At syempre, thank you Kabalay Nari sa ating pagbati, sa iyong pagbati sa ating mga kabalay. At mula sa iyo, sa bandang kanan, tayo ay dumako naman sa ating bandang kaliwa. Nariyan ang ating kabalay na si Hamsi para ho bumati sa atin. Ngayong araw na ito, Kabalay na Hamsi, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally, at makatahanang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. At gaya ng sabi ni Kabalay Nari, Eid al-Adha po sa ating lahat. Yes. At welcome po sa aming panibagong episode ng MHS Delivers, kung saan isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Sari Pala. Ayan naman ang pagbati mula kay Kabalay na Hamsi. Eid Mubarak sa lahat ng pamilyang Bangsamoro at sa lahat ho ng pamilyang nagse-celebrate nitong ating Eid al-Adha. Okay? At dahil nakabati na ho ang ating mga kabalay rito sa istasyon, kasama natin maligayang araw din sa ating mga kasamahan dyan, mga kabalay sa kabilang kwarto, sa ating technical side at sa ating mga kaopisina doon sa regional office ng Ministry of Human Settlements and Development at sa mga provincial offices natin mula sa mainland hanggang sa ating island provinces.
Princess, bakit medyo mainit na yung ano na ito? Welcome Dahil home ba sa ating naka-trench coat mga ako? mula sa Sulu at sa mga Yes. mula sa Hajj. That's right. Hajj Mabrur. Hajj Mabrur. Mashallah. Naku, nakakaingit. Sana one of these days, kami naman ang bigyan ng oportunidad na makaapak, no? At makumpleto natin itong ikalimang Arkanul Islam. Mashallah. Medyo konti lang po yung alam ko sa mga ganun, no? At tayo ay magbabalik para sa ating balitaan ngayong 223rd episode ng ating programang MHS Delivers, pagkalaan lamang ng ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating housing loan program sa MHSD. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. At yan ho ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating housing loan program na atin pong itinataguyod through the Housing and Human Settlement Division ng MHSD. And so far, 30 units na ang ating naipamahagi na igawad sa mga aplikanteng pumasa sa mga documentary requirements na kanilang isinumite sa MHSD. At ang partner natin dito ay ang Pag-ibig Fund sa ating mga housing loan program. At tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong araw na ito para sa ating 223rd episode ng ating programang MHS Delivers for June 5, 2025 and the 9th of Julhijjah, 1446. At ang ating headlines ngayong araw, roundtable discussion para sa pagpapaunlad ng landasan na lilipatan ng BARM government seat, matagumpay na napamahalaan ng MHSD. Pinakabagong batch ng mga empleyado ng MHSD nangakong pahuhusayin ang paglilingkod matapos ang SDC2. Ikatlo sa ating headlines, MHSD muling isinulong ang Sharia-compliant housing finance system sa Bangsamoro. At ang ikaapat at huli sa ating headlines, technical na tulong sa pag-update ng CLUP binahagi ng MHSD sa LGU ng Datu Montawal. Para sa detalye ng ating unang balita, roundtable discussion para sa pagpapaunlad ng landasan na lilipatan ng BARM government seat, matagumpay na napamahalaan ng MHSD. Narito si Kabalay na Ria.
Sa aktibong partisipasyon ng mga stakeholder, naging mabunga ang roundtable discussion ukol sa pagpapaunlad ng landasan na isa sa barangay sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte, na siyang magiging bagong lokasyon ng BARM government seat sa mga susunod na araw. Ang aktibidad ay pinamahalaan ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa pamamagitan ng Policy Development Coordination and Regulation Division, ang PDCRD, noong ika-29 ng Mayo 2025 sa Haraya 2 ng Alnor Hotel and Convention Center, Cotabato City. Ipinahayag ni Abdul Hamid C. Alawi Jr., PDCRD Chief, ang kahalagahan ng forum kung saan hindi umano magiging epektibo ang pagre-rekomenda ng mga polisiya para sa pagpapaunlad ng landasan kung walang konsultasyon sa pinaka-importanting stakeholders. Ayon kay Attorney Julian B. Davidas, legal officer ni Member of the Parliament Honorable Ibrahim P. Ibay, ang landasan na dating Barangay Sarmiento ay siyang pinakamalaki sa 25 barangay ng Parang. Nagagalak umano sila na napili ang bayan ng Parang na lilipatan ng Bangsamoro government seat, at sinabi niyang hindi lamang umunlad ang bayan kundi ito ay naging mas higit pa. Ibinahagi ni Attorney by City Amira Nuf N. Lauban, Legal Officer ng Office of the Senior Minister o OSM ng BARM, ang mga importanteng nilalaman ng Bangsamoro Autonomy Act No. 37 na naipasa umano ng Bangsamoro Parliament noong ika-19 ng Hunyo 2023. At inaprubahan ni dating Chief Minister Ahod B. Ibrahim noong ika-14 ng Hunyo. Sa ang BAA 37 ay ang batas na nag-establisa ng seat of government para sa BARM sa Parang, Maguindanao del Norte, at gumawa rin umano ng Committee on the Establishment of the Seat of Government of the BARM o CESG na pangungunahan ng OSM at mga membro ng MFBM, MPW, MENRE, MOTC, BCPCH at BPDA. Nagbigay ng impormasyon din si Director Salonga Sumampaw ng MPW patungkol sa 214 na hektarya ng lupa sa lokasyon kung saan makikipag-ugnayan umano sila sa Local Government Unit o LGU ng Parang at sa BEZA. Samantala, itinanghal ni May N. Quesada, Municipal Planning and Development Coordinator o MPDC ng LGU Parang, ang kanilang Comprehensive Land Use Plan o CLUP, kung saan sinabi niyang 23,752 hektarya ang kabuang land area ng bayan. Nasa proseso umano ng updating ang kanilang mother plan upang maisama ang mga kinakailangang pagpapaunlad at mga pagbabago sa barangay landasan. Matapos ito ay binahagi na ni Oscar Sarmiento Jr. ang kanilang mga plano sa Sarmiento Group of Companies para sa pag-establisa ng bagong Bangsamoro Township sa landasan Parang Maguindanao del Norte na kanyang nilarawan na for the best and the brightest of the BARM. Isinagawa ang aktual na roundtable discussion sa posibilitasyon ni Landscape Architect Johanna M. Abdul Karim, OIC Director ng MHSD Maguindanao del Norte, at dokumentasyon ni Baymaruds S. Ibrahim, Deputy Program Manager ng Catholic Relief Services o CRS. Sa pamamagitan nito ay bahagi ng mga stakeholder ang kanilang pananaw, plano, mga nakikitang hamon, mga alinlangan at mga rekomendadong punto ng aksyon sa mga susunod na araw. Aktibo ring nakibahagi sa diskusyon ng mga opisyales at kinatawan mula sa BPDA, MPW, MILG, MFBM, JICA, Office of MP Romeo K. Sema at Al-Amaana Bank. Bago magtapos ang aktibidad, ibinahagi ni Chief Alawi ang synthesis ng diskusyon kung saan inaitanghal ang napag-alamang mga hamon, mga rekomendadong aksyon at mga nangangailangan pang pag-usapan. Nagsimula ang aktibidad sa pambungad na mensahe ni Salem C. Dimuna, Director for Operations and Management Services, at nagtapos sa panghuling mensahe ni Attorney Janiza M. Makapantar, Chief ng Environment, Land Use and Urban Development Division. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ko pong yung lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita.
Samantala, pinakabagong batch ng mga empleyado ng MHSD nangakong paghuhusayin ang kanilang pagganap matapos makumpleto ang SDC-2. 37 empleyado ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang nangakong paghuhusayin ang kanilang pagganap o paglilingkod sa Bangsamoro matapos makumpleto ang Supervisory Development Course o SDC Track 2 na isinagawa ng Ministry sa pagkipagtulungan ng Civil Service Commission o CSC noong Mayo 26 hanggang 30 taong kasalukuyan sa Dr. Padillas Function Hall, Ramon Rabago Senior Avenue, Cotabato City. Ang pagbibigay diin sa mga hashtag ng ministry na hashtag trabaho ko ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, at hashtag MHS delivers na sumasalamin sa mga pagpapahalagang itinanim ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara. Nagrupo sa 4 ang mga kalahok at nagtulungan sa buong 5 araw na pagsasanay para sa ilang mga workshop na nagsilbing pagsasanay sa pagpapatupad ng mga presentasyon na ibinahagi ng mga resource speaker. Binigyang diin ni Bangsamoro Director General o BDG Ismail Ibrahim kung gaano kahalaga ang pagsasanay bilang isa sa mga konsiderasyon ng CSC sa promosyon ng mga empleyado. Ang Track 2 ay isang pagkakataon upang makamit ang iyong mga pangarap sa pag-akyat sa mga rangko. Hindi lamang sa MHSD kundi sa 5 ahensya. Ang pagsasanay na ito ay isang uri ng pagiging perpekto o aplikasyon ng trabahong ginagawa natin sa iba't ibang antas upang makamit ang ating mga plano. Ang tagumpay ay hindi makamit ng isang tao, ito ay pagsisikap ng lahat, wika ni BDG Ibrahim. Binati naman ni Salim Demuna, Director 2 for Operations and Management Service, ang mga kalahok pagkatapos ng isang linggong pagsasanay na nagbigay lakas at kinilala sa mga pagganap at kasanayan sa paggawa ng desisyon ng mga empleyado. Pinuri rin niya ang CSC sa pag-co-host ng event kasama ang Human Resource and Management Section ng MHSD sa pangunguna ng head nito na si Tyrone Luis Agcambot. Tunay na nakapagpapatibay na makita ang mga kapwa lingkod bayan, mga kapwa empleyado ng MHSD na namumuhunan sa kanilang mga sarili, sa kanilang pamumuno at sa misyon na ating pinaglilingkuran. Maaaring tapos na ang pagsasanay na ito, ngunit ang tunay na gawain ay nagpapatuloy. Dahil ang pamumuno ay hindi tinukoy sa mga lektura na ating dinadaluhan, ito ay nalalantad sa mga pagpili ng ating ginagawa, mga taong ating binibigyang kapangyarihan, at sa mga pagpapahalagang ating tinataguyod, kahit na walang sino man ang nanonood. Wika ni Nasiba Pangka, Chief ng Administrative and Finance Division. Umaasa siya na manatili sa mga kalahok ang mga insight na nakuha sa buong linggo, hindi lamang bilang mga tala sa isang workbook, ngunit bilang mga tool na gagamitin sa pang-araw-araw na serbisyo. Naway mamuno kayo ng may pagpapakumbaba, makipag-usap ng may habag, at magdesisyon na nakaangkla sa parehong karunungan at integridad. Pahayag pa ni Chief Pangka. 3 module ang itinuro sa panahon ng pagsasanay bilang pagpapatuloy ng unang 2 itinuro sa panahon ng SDC Track 1. Sinaklaw ng sesyon ang mga paksa sa pinahusay na komunikasyon, mga naglalaman ng perpektong pamumuno at paghahatid ng natatanging pagganap. Ang mga resource speaker mula sa CSC na sumaklaw sa mga module na ito ay sina Attorney Yasmin Abdul Karim, Concurrent Acting Director 3, Dominador Gonzales Jr., Director 2, Attorney City Amera Manalaw, Attorney 3, at Mujahidin Lauban, Senior Human Resource Specialist. Tumulong sa HRMS ng Ministry sa pangangasiwa sa aktibidad, si City Asmara Yusuf, CSC Secretariat Member. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat.
At para naman sa detalye ng ating ikatlong balita, MHSD muling isinulong ang Sharia-compliant housing finance system sa Bangsamoro. Narito si Kabalay na Hamsari. Inipon ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang mga opisyalis at mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng Bangsamoro upang pag-usapan kung paano may tataguyod ang sistema ng Sharia-compliant housing finance sa BARM. Ito ay sa pamamagitan ng forum na isinigawa ng Policy Development Coordination and Regulation Division or PDCRD noong ika-2 ng Hunyo taong kasalukuyan na ginanap sa Haraya Function Hall ng Alnor Hotel sa Cotabato City. Sinabi ni Chief Abdul Hamid Sialawi Jr. ng PDCRD na layunin ng aktibidad na may bahagi at ma-validate mula sa mga kalahok ang kanilang mga natuklasan sa Key Important Interview or KII na kanilang isinasagawa ukol sa posibilidad ng Islamic financing system sa mga programang pabahay ng MHSD. Nagbigay ng inspirasyon si Bangsamoro Director General Esmail W. Ibrahim sa mga kalahok sa kanyang mensahe na binigyang halaga at diin ang kahalagahan ng pakikibahagi ng bawat isa para sa pagpapatibay ng paglalakbay patungo sa rehiyong Sharia-compliant ang financing system. Napakalaga umano ng pagpapatuloy ng kolaborasyon ng mga naturang ahensya at masaya si DG Ibrahim sa suportang ipinakita ng mga stakeholders sa forum. Sa uli ay binigyang importansya ni DJ Ibrahim ang institutionalisasyon ng zakat system, wakaf or sistema ng donasyon at microfinance sa BARM. Sa pamamagitan ng aktibidad na ibahagi ni Farel Azan E. Usman, Chief ng Financial Management Specialist ng MFBM, ang BARM Islamic Finance Roadmap kabilang ang 6 na estratehiya at 5 enabling mechanism. Ibinahagi din ni Chief Usman ang pinakabagong update sa pag-usad ng roadmap ng Islamic Finance sa BARM na ayon sa kanya layo nitong makamit ang functional at operational Islamic Finance System sa riyon para sa pagpapaunlad ng financial well-being ng Bangsamoro at itong mano ay isa lamang sa components ng mas malaking halal ecosystem. Samantala, pinamalahan ni Yasin Sharif Ala, consultant ng ICE Consulting and Discussion, ang diskusyon upang malaman ang convergence points, mga hamon, pulisiyang dapat o maring ihanda para sa Islamic finance, at ang kinakailangang kolaborasyon sa pagitan ng mga ahensya sa BARM. Ang mga kalahok sa forum ay nagmula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, BBOI, MPW, OCM, Al-Amana Bank, CRS, MFBM, BPDA at mula sa Office of MP Romeo K. Sema. Formal na nagumpisa ang forum sa pangbungad na mensahe ni Director 2 for Operation and Management Services na si Sir Salem C. Dimuna at nagtapos sa mensahe ni Deputy Minister Alden H. Asiri. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang lingkod nagbabalita. Maraming salamat Kabalay na Hamsi sa detalye ng ating ikatlong balita. Samantala, para naman sa detalye ng ating huling balita ngayong araw, technical na tulong sa pag-update ng CLUP binahagi ng MHSD sa LGU na Natumantawal. Nagbabalik si Kabalay na Ria. Ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ay tumulong sa local government na unit o LGU ng Dato Montawal, Maguindanao del Sur o MDS sa pag-update ng kanilang Comprehensive Land Use Plan o CLUP na ginanap sa Habi Hotel, Coronadal City noong ika-20 hanggang ika-21 ng Mayo ngayong taon. Kasama ang mga resource speaker mula sa Environment, Land Use and Urban Development Division o ELUD ng Ministry at MHSD MDS Provincial Office sa pangunguna ni Provincial Director PD Norodin S. Abdullah. Ang LGU ay aktibong lumahok at natuto mula sa mga presentasyon, hands-on coaching sa mapping gamit ang Geographic Information System na pinagsama-samang formulasyon ng data ng CLUP. Layon ng lahat ng ito, iugnay ang balangkas at responsableng plano tungo sa pagpapaunlad ng mga komunidad sa munisipalidad.
Higit sa lahat, gusto naming marinig ang sa bawat isa sa inyo dahil ang pinaka-epektibong plano ay nagsisimula sa pamumuno ng LGU at umaabot sa komunidad para sa komunidad. Mahalaga kayong mga manlalaro tungo sa inclusive growth at pagpapaunlad. Gusto naming marinig ang inyong mga pangarap, mungkahi at kung ano ang akma sa inyong plano. Wika ni PD Abdullah na nagbibigay diin sa pangako ng ministry sa makabuluhang lokal na pag-unlad sa pamamagitan ng inclusive planning. Ibinahagi ni Ronald B. Caumbo, Municipal Planning and Development Coordinator o MPDC, ang istruktura ng LGU at ipinakilala ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga pangunahing tanggapan. Tinalakay din niya ang mga kasalukuyang issue at hamon ng munisipyo, lalo na ang paulit-ulit na pagbaha at kung paano ito isinasaalang-alang sa kanilang mga pagsisikap sa pagpaplano ng pagpapaunlad. Napagtanto namin ang kahalagaan ng paghahanay ng mga sektoral na alalahanin sa isang plano. Ipinadali ng strategiya at mas magkakaugnay ang aming trabaho. Ang pagsasanay na ito ay nagbigay sa amin ng direksyon at panibagong motibasyon upang makumpleto ang aming CLUP. Ika ni MPDC Caumbo. Pinangunahan ni Engineer Muslim Akay Abu Sama, Housing and Homesite Regulation Officer o HHRO4 ng MHSD-MDS ang pagbibigay ng technical na tulong sa TWG sa pagkumpleto ng sectoral data, kabilang ang climate and disaster risk assessment at iba pang mahalagang impormasyon ng CLUP. Samantala, sinuportahan ng ILUD ang mapping team ng LGU sa pamamagitan ni na Arturo B. Racaza, GIS Specialist, at GIS Mapping Assistants na sina Liamir M. Sakal at Ibimir O. Singson. Naayon ng aktibidad sa mandato ng ministry na suportahan ang mga lokal na pamahalaan sa pagtiyak ng napapanatiling paggamit ng lupa at pagpaplano sa pagpapaunlad ng lungsod. Mahalaga ang na-update na CLUP para sa paggabay sa mga infrastruktura, pamamahala sa kapaligiran at socio-ekonomikong estratehiya ng LGU, lalo na sa pagtugon sa mga hamon tulad ng paulit-ulit na pagbaha. Wika ni GIS Mapping Assistant Sakal. Lumahok kasama ni MPDC Caumbo, sina Municipal Tourism Officer Noraisa M. Ragyab, Social Welfare Officer Baynisa L. Makainas, Disaster Risk Reduction and Management Officer Balumol M. Kadiding, Engineer Relan Ocumen, at Staff Concepcion A. Lanutan. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joyria Bintemran Muhammad nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating huling balita ngayong araw. At yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa araw na ito, ikalima sa buwan ng Hunyo taong 2025 at ikasyam sa buwan ng Dzulhijjah 1446. At bago natin panoorin at pakinggan ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating resettlement housing program sa MHSD, mangyaring pakinggan natin at panoorin ang pagbati ng ating mga guest speakers ngayong araw na ito para sa ating napaka-importanting topiko. Sila ay ipakikilala muna ng ating kabalay na si Ria. Sino nga bang dalawang magagandang babaeng ito na ating makakapiling sa ating MHS Discusses mamaya pagkatapos ng ating IPH at HSF, kabalay na Ria? Sa ngalan ng ating Human Resource Management Section Head na si Tyrone Luis A. Agcambot. Ito ang kasama natin ngayong araw, ang mga kinatawan ng Human Resource Management Section. Ang dalawang nagaganahan at magkasama kong participant din sa SDC2 na naganap itong nakalipas. Walang iba kundi ang Human Resource Management Assistant na si Dayang Saki Nur Inti Sangkula at Administrative Assistant for Joyria B. Ibrahim. Welcome sa MHS Delivers. Salamat ang inyong pagbati, mga gilyong kabalay. Sino mahuunang bumati sa ating babati?
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so much po na naging guest kami for your today's episode sa radyo. And thank you so much for saying yes to us sa aming invitasyon sa inyo Wala kayong maging choice. our Pinangalanan kayo ng voice ng boss niyo. Yes, and from Ain, let's go to kabalay na Joy. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam. Also, thank you po for inviting us on behalf of our section head, Sir Tyrone Luis Agcambot po. We would like to say hi to our Human Resource Management section people, Yes. Ma'am Les, Ma'am Eves, Marhani, and of course, Sir Tai Swibe and Ate Bay. And also, I'd like to say hi sa mga kuya ko at nagagopuhang engineers Hindi nag-sigaw ng sa comment planning and section natin design ngayon. division. Gaya ng ginawa mo nung sila yung guest. May gwapo ka bang kuya? Actually, ay, Meron talaga. Okay, sige. Okay. Yes, At ating narinig at napanood ang pagbati ng ating dalawang mga kabalay rito na magbibigay sa atin ng mga impormasyon patungkol sa ating napakahalagang topic, which is preparing future leaders through supervisory development courses. Ayan, ang kahalagahan ng SDC sa ating mga supervisor ng bawat opisina katulad ng MHSD. Mamaya, magbabalik ang dalawa nating mga kabalay upang sagutin ang ating mga katanungan sa ating MHS Discusses, pagkaraan lamang ng ating maikling paalala at ang ating IPH at HSF. Mga biktima ng biglaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At yan ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating resettlement housing projects na ating isinasakatuparan sa lahat ng probinsya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa mainland, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area, Lanao del Sur, hanggang sa ating island provinces sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ayan. And tayo ho ay dadako na para ma-maximize natin ang ating oras sa ating IPH. Ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria ngayong araw na ito? Kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo muli sa ating segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. Kung saan ang ating baong trivia ngayong araw na ito ay tungkol sa pagiging environmental planner. So marami-rami na rin ang ating ENPs sa MHSD. Siguro mga pinakakilala sa kanila si Attorney Lick Janisa Makapantar at ang ating Director for Technical and Regulatory Services na si Direk Suharto S. Wahab. Si ano pa? Si Engineer Yasir Rapon is ENP rin, no? Yes. Office natin. So, ano nga ba itong pagiging environmental planner na ito? I guess mas hindi sila kilala kumpara sa mas popular na engineer or attorney or kumbaga mga ating mga architect. Pero ang environmental planner ay isang professional na dalubhasa sa pagsusuri, pagpaplano at pamamahala sa paggamit at pagpapaunlad ng mga mapagkukunan ng lupa, resources ng lupa at tubig habang isinasaalang-alang ang epekto nito sa kapaligiran at mga nakapaligid na komunidad. So tinitiyak nila na ang mga proyekto sa pagpapaunlad tulad ng pabahay at transportasyon ay mababawasan ang pinsala sa kapaligiran at sumusunod sa mga regulasyon.
Upang maging isang lisensyadong environmental planner sa Pilipinas, dapat matugunan ng mga individual ang mga partikular na kinakailangan sa edukasyon at praktikal na karanasan at makapasa sa Environmental Planning Board exam. At meron na tayong mga iilang mga aspiring environmental planner sa ating MHSD. So good luck po sa kanila. And inshallah, dadami po ang ENP sa ating mga, hindi lang sa MHSD, kundi sa ating Bangsamoro in general. At yun po ang ating segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. So yan po ang importansya ng pagiging ENP, Environmental Planner. From the name itself, kailangan lahat ng ating mga plano, lahat ng ating mga sasakatuparan ng mga programa ay dapat hindi harsh sa environment natin para maging sustainable yung ating kapaligiran, para hindi maubos at masira yung ating mga yaman sa ating rehiyon. Kabalay na Ria, sana mas tumami pa ang ENP sa ating opisina, inshallah. Kasama na dyan ang aking mahal na Sisi, inshallah. Which one? Marami sila. Okay. Sige, thank you Kabalay na Ria. So from our IPH, let us now proceed to our HSF. Ano nga ba ang baong tips ng ating kabalay na si Hamsi? Ibigay mo na sa amin ngayong araw na ito. Yes, Ma'am Sally, at para sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth. Ngayong araw ating pag-uusapan ng tinatawag na WILD or WILD na sakit na nakukuha tuwing tag-ulan. Wild. Yes, Ma'am Sally, wild. Okay. At ating malalaman kung ano nga bang ibig sabihin itong wild na to at kung paano tayo makakaiwas sa sakit na ito. Tag-ulan na naman, kaya kasabay ng pag-ulan ay ang pagdami rin ng mga karaniwang sakit na maaaring makaapekto sa ating kalusugan, lalo na sa mga bata at matatanda. Kaya sa araw nito, tatalakayin natin ang tinatawag na wild na sakit, mga karaniwang nararamdaman tuwing tagulan, gaya, and narito na po yung ibig sabihin ng wild: waterborne disease, Ayun. influenza-like illness, leptospirosis at dengue. Ayun, yun pala ang wild. Yes, Ma'am Sally. Sige. At alamin natin kung paano tayo paano natin na makikilala ito at maiiwasan at maproprotektahan ang ating mga sarili at pamilya. Dapat maging alerto sa mga wild na sakit. Ito ang mga karaniwang nararamdaman or karaniwan na nararamdaman tuwing panahon ng tag-ulan na dapat bantayan ng bawat pamilya at mga Bangsamoro. Ang wild ay isang waterborne disease, or halimbawa ito yung mga LBM or diarrhea, typhoid fever. Ang mga sakit na ito ay nagmumula sa maruruming tubig or pagkain. Para naman sa eye influenza-like illness, halimbawa nito is mga trangkaso, sipon at ubo na usong-usong ngayon. Dahil sa pabago-bagong panahon, mahina ang ating mga resistensya. Kaya dapat po tayo magdoble ingat at kumain ng mga masusustansyang pagkain. At para naman sa leptospirosis na kukuha mula sa tubig, baha at kontaminado ng iinang daga. Kaya wag po tayong lumusong sa baha na walang proteksyon ng ating mga katawan or ating mga paa. At kung may open po tayo ng mga sugat, iwasan po nating lumusong sa baha. Tama. At panguli is dengue, dulot ng kagat ng lamok. Mataas ang kaso tuwing tagulan dahil sa naiipong tubig na pinamumugaran ng lamok. Kaya magdoble ingat tayo, tanggalin natin yung mga nakastock na tubig sa paligid ng ating mga kabahayan or mga ating mga tahanan para makaiwas tayo sa gamot. At paalala sa ating mga kabalay at mga Kabangsamoro, uminom ng malinis na tubig, iwasang lumusong sa baha, panatilihin ang kalinisan sa paligid, gumamit ng kulambo kung kinakailangan. Ay, dapat talaga yung Yes, kulambo na yan. At protektahan ng ating mga pamilya ngayong tagulan, bantayan ng wild na sakit. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth. Yan. Masya Allah. Thank you, Kabalay na Hamsi, sa impormasyon binigay mo sa amin about wild. Ano nga yung W? Waterborne disease. Yun, waterborne diseases. Yes. Diseases pala. Yeah. Yung influenza. Naku, usong-uso yan ngayon. Ang trangkaso noon na 1 week lang, ngayon 3 weeks na. Bago matanggal, ang hirap talagang gamutin. Pero Kabalay na Hamsi, nung sinasabi mo na matatanda, bakit nakaharap ka sa akin kanina? Nakarap ako sa'yo. At mga bata. Tapos yung kulambo, natuwa si Joy. Nung binanggi, natuwa kami ni Joy. Parang kahit hindi tagulan may kulambo. Okay, sige. Thank you again, Kabalay na Hamsi, sa ating episode ng HSF ngayong araw. Tayo ho, dadako na sa ating MHS Discusses para makarami tayo sa ating diskusyon. Nagbabalik sina Kabalay na Ain at Kabalay na Joy
para sagutin ang ating mga napaka-importante mga tanong ngayong araw na ito. Alam na alam nila ito. Yan. Kabalay na Ria, umpisahan natin ang ating MHS discusses ngayong araw na ito. Unang-una, kamusta kayo ngayong araw? Kayong dalawa? Okay naman po. Excited po kami sa lunch. Ay! Let's Oh go! God. Na-pressure tayo, kabalay na Ria. No? Sige. Ikaw, Ayn, kamusta? Alhamdulillah, ma'am. Masya Allah. Kagagaling mo na ng sulu, di Yes ba? po, kagagaling. Dumating kayo midnight and then pag Yes. then nagising ka ulit para dito or Yes, po. nag-office ka muna sa umaga. Nag-office pa actually sa umaga. Nako. And then, for Yung, this program. Deserving ka talaga dun sa recognition na natanggap mo. Dapat, Masya Allah. Top-performing. Congratulations. Dalawang ito ay top performing employees ng MHSD. Masya Allah, alhamdulillah. Ang aming pagbati. At yung biyahe niyo ba sa Sulu, ano ang ating pinaka-after purpose ng biyahe natin sa Sulu? Biyahe po namin sa Sulu is first is yung pag-orient namin sa okay. mga financial documents, processes ng ating regional office sa ating mga provincial Yeah, that's offices. right, okay. And then also, nag-conduct din po ang ating Housing and Home Site Regulation Division. Housing and Home Site, Housing and Regulation Human officers. Settlement. Okay. Division, HHSD. yes. Okay. Ng kanilang profiling and site validation. Okay, there you go. Okay, snippets ng kanilang travel sa Sulu. So ngayon, umpisahan natin ang pinaka-meat ng ating usapan, Kabalay na Ria. Ilan nga ba ang empleyado ng MHS ngayon? Kabuwang bilang ng empleyado at ilan sa kanila ang nagsisilbing supervisors na, no? At ilan naman na-train na ng SDC? Sa ngayon po, meron na po tayong 120 na permanent employees. Opo. Kasama na po dyan lahat mula regional hanggang provincial offices. When we talk about the mga COS naman po, meron po tayong 78 under the regular fund. Marami. Yes po. Actually, mas marami pa po yung mga COS natin kaysa sa permanent employees. Okay. And under EO, meron tayong 65 employees for a total of 143 na COS employees. COS. 143 ang COS. Ilan yung permanent? 120. Mas marami pa. Mas marami pa po. A total of how many employees lahat-lahat? 263. 63. Mahina ako sa mathematics talaga as in. So, 263. Ilan sa mga ito ang supervisors sa ngayon? Sa kanila po meron na po tayong 30 na supervisors. 30, okay. And we are confident to say that 90% of them have already conducted their supervisory trainings. Nako, konti na lang. 10% na lang pala. Konti na lang po talaga. Ang hindi pang train on supervisory development course, no? SDC. Ayan. So, napaka-importante pala ng ating mga bilang na ito para malaman natin kung ilan dapat ang ating tinetrain on SDC. At bilang preparasyon na rin, no? Sa mga ibang mga magiging supervisors ng kanilang mga section at division ng MHSD. So, sige, dahil pinag-uusapan natin ng SDC, ano nga ba ang importansya? Bakit kailangan pa natin mag-SDC, no? Para sa ating mga supervisors. Okay. The importance naman po ng supervisory development courses or SDC is to equip our supervisors po with the essential competencies required for them to effectively lead, manage, and support their teams. Ayun ang Yes. pinaka-purpose. Sige. So, para talaga ma-ensure natin na tama yung pamamalakad, no? Nung ating mga supervisors, tama yung pagkikitungo nila sa kanilang mga sa team nila. And para maibigay nila yung karampatang mga guidance, no, sa kanilang Yes. mga team members. Ayan. So far, yun ang kasi ang laging iniisip ng mga empleyado natin, ang SDC is for promotion only. Yes, actually, Diba? ma'am, sa atin. Automatic, pag sinabi mong SDC, kailangan ko yan kasi Requirement. hindi ka requirement for my promotion. Nako. So, anong masabi mo, Kabalay na Ain, sa mga ganang iniisip natin na kapag SDC, for promotion only? Actually, hindi lang siya for promotion kasi para lang magkaroon ka lang ng training, gusto mo mag-SDC ka na and then ma-promote ka Yeah. agad-agad. But ang SDC naman po, pwede naman po siya for all, especially for the aspiring Yun. supervisors. Correct. So, important. potential, no? Yes, yung may potential na Supervisors. maging supervisor. So, tinitingnan po natin yun, ma'am. Tama na ko, mga topics ito talaga namang magpapaunlad sa iyo bilang supervisor talaga. Para maging, karapat dapat at saka maging mahusay. Mahusay Oo, kang leader. mahusay kang leader.
leader. That's right. At dahil pinag-usapan na naman natin ang SDC na ito, Kabalay na Ria, ikwento rin sa amin kung ilang SDC trainings na ba ang conduct natin, saan ang mga ito, at sino mga partisipante ng mga SDC tracks na ito. Okay. Yung recently concluded po natin na SDC Track 2, ito po ay naganap noong May 26 to 30. This is that was a whole week of training, Yeah. 5 days po na training. Ito po ay naganap sa Dr. Padilla's residence Saan yan? sa Likod ng sheriff. sa likod ng sheriff's no, para Okay, mas there you madaling go. intindihin. Oh, Sa kasi- likod lang siya ng sheriff's talaga. ang nakasanayan ko, Ayaw ko lang Cucina i-credit ang sheriff. Isabela. Wala kasing Ah, na-sponsor doon na lunch ng Okay, sige. Aside from that, Kabalay na Joy, may mga iba pa bang SDC track na nakandak noon? Ang MHSD? Yes, ma'am. Actually, bago po sila, kasi there are 3 SDC, ma'am. SDC Track Yeah. 1, 2, and 3. At bago po sila makapunta sa SDC 3, Yeah. kailangan po muna nilang matapos yung SDC 2 at SDC 1. Oh. Yung SDC 1 po, last year lang siya nangyari. Almost the same participants, same faces lang din po. Naganap siya noong September 2024. Okay. So, yung mga, alhamdulillah, yung mga nakagraduates na participant ng STC 1 ay nag-proceed na po sila ng STC 2. Ayun, mashallah. May question ako kasi question din to ng ating mga kabalay. Sabi nila, pwede bang mag-SDC 2 ang hindi naka-SDC 1? Yes, ma'am. Okay, Pwede so pwede. Yes po. Pero hindi pwedeng mag-SDC 3 po. Yes po. kung wala yung Walang 1 or 2. 1 or 2. Or both 1 and 2. Both 1 and 2. Oh. Dapat po, meron sila munang 1 and 2 before they can proceed to SDC 3. Yun, there you go. So, importante rin pala itong SDC 1 and 2 na ito. At ano yung mga covered na mga modules? Bawat track, no? Ng SDC. So, sa recently concluded at bago lang po naganap na SDC 2, meron po silang 3 modules. Okay. Kasi nung SDC 1 po, nakatapos po sila ng 2 module. Dalawang modules. So, okay. sabihin po natin na yung SDC 2 medyo mas mabigat-bigat kasi 3 module po yung Tatlo? natapos nila. Okay. Sa nung day 1 po, meron silang communication, the secret of organizational effectiveness. So, ito po ay si Attorney Yasmin Abdul Karim. Siya po yung naging resource person natin doon. Kaka na director. Yes, opo. And nung day 2 naman is si Attorney City Amera Manalaw. Okay. Anong day 2 naman po, meron silang isang module lang pero meron silang tatlo na units. And I believe na nag-enjoy po talaga yung mga participants nung time, lalo na po ng dito kasi ang dami po nilang games. Ako? Kasi ang topic po nila mostly nung dito ay the art of listening. Ay, So, gusto ko yan. It's an art. Napansin ko marami po silang mga charades, ganyan. Because in that way, you can show how you communicate and how you Yeah, how listen you din po listen. kasi. Yes, So effectively. very effective po yung exercise nila ng mga charades para Okay. nagkakaintindihan talaga sila. Nung day 3 and day 4, si Director Dominador Gonzales naman po yung Nako, naging Sir speaker Boy. natin dyan. Yeah, si Sir Boy po. Medyo malapit ito sa puso nila kasi ang naging module nila ay how to spark exceptional performance. So, bilang aspiring supervisors and mga naging supervisors na I believe sobrang nakatulong po talaga sa kanila yun. Nako. And yung last day naman po nila ay yung empowering employees through performance appraisal by Sir Mujahideen Lauban. Nako, yan yung SPMS. SPM. SPM, mostly diba? SPMS po yan. And nung day 5, of course, doon din po sila nag-graduate. Yun na. So, they are Yung exciting actually na part. proud to say na ano na sila, SDC2 graduates na daw sila. Mashallah. Isang malaking Congratulations. milestone para sa kanila yun. Totoo yan, totoo yan. Nako, mubarak sa lahat na nakapagtapos ng SDC2 sa MHSD. And if nako, itong ating kabayan, napakasaya. Yeah. She's one of the participants na nakumpleto ang SDC1 and SDC2 na And Ma'am recently. Correct. And I'm Ain, also mashallah. a participant. Di ba hindi biro Hindi na biro. makatapos ka ng Hindi ganyan pa mga SDC? participant si Joy? No. Facilitator ka buong Yes. time na yun? Yeah. Upcoming
programming, pero nag-learn na siya, di ba? Yes, Kasi ma'am. she's been there. Yes, she does not have been Oo. counted by Facilitator ka, that point. nakikinig ka din naman. Correct, Yes. that's right. Nako, depende na tao kung hindi talaga matuto yan, no? Kapag nasa mismong venue ng training. And ano ba ang pinakamaraming exercises? SDC 1 or 2? Based sa inyong mga experiences. Sa SDC1 naman po, more on physical Aha. exercises. May mga workshop sila, ganyan. Okay. And then sa SDC2 naman po, more on parang nagre-reflect ka sa sarili mo. Effective kaya ako Oh, parang as a self-awareness. leader? Yes, self-awareness No? talaga Oh. siya, ma'am. Okay, Sa nako. SDC. Aware pa ba ako sa sarili ko? Pati nga yung date, hindi ko na alam. Sige. No, kailangan talaga kasi how will you be able to assess yourself if you do not know yourself at all, di ba? Dapat ma-acknowledge natin yung ating strengths, weaknesses, yan, di ba? Para malaman natin kung paano mag-improve palalo. And dahil naibigay sa atin ng ating mga kabalay yung mga detalyeng yun, as of now, kamusta na ang pagkakandak natin ng activity na ito, itong SDC, para sa ating mga empleyado? And sino nga ba yung mga notable speakers na nasabi na ni Kabalay na Joy kanina, ang speakers natin? Nung SDC 1, may mga speaker ba doon na wala sa SDC 2? Meron po. Meron? Katulad ni na? Katulad po ni Sir... Parang may malala kong... Sa SDC1, Oh, one? ang wala po is si Sir Mujahideen. Ayun. Hindi po namin siya naging speaker Nung unang sa SDS SDC po. 1. And also Sir Director Boy. Sir Boy. Wala sa SDC 1. Wala po siya sa SDC1. So ngayon, finally, Yes, oo, finally po. Naging napagbigyan speaker na niya siya, kami at naging mashallah. speaker po siya for SDC2. Nako, thank you so much, Sir Boy, for allotting your precious time, no? Para sa ating mga participants ng SDC Track 2 ngayong taon na ito. Nako, sige. Dahil pag-usapan natin yung SDC, baka may nakalimutan pa kayong ibahagi sa amin about SDC. Kompleto na ba? So far, nasagot ninyo ang mga tanong namin patungkol sa SDC. Ganun po kahalaga ang supervisory development course na ating ibinibigay para sa ating mga empleyado sa MHSD. Ngayon, sa HRMS, Human Resource and Management section, ano pa ang mga aktibidades na sinasagawa ng inyong section from this day onwards? Sa ngayon po ay kaka-post lang. Meron po tayong ongoing hiring. Yes. I believe na nasa Facebook po natin ito. That's right. So sa ngayon meron po tayong open na Administrative Officer 3, Records Officer 2 under the General Section. Yan po yung isa. At isa naman po is yung Administrative Officer 2, Housing and Homesite Regulation 1. Officer 1. Yan naman ay under sa Under po ito sa ating policy, sa policy division. Opo. Policy Development Coordination and Regulation Division, PDCRD. Nako, hopefully, ang dami mga applicants. Yeah, ang dami po, Ang ma'am. dami po. Kasi po, mag-e-end pa po yung application on June 9. So, there sa you ngayon, go. pwede pa po silang mag-apply. Pwede po nilang isend doon sa email at sa Google link po na i-post po sa Facebook. That's At pwede rin po silang mag-submit sa MHSD mismo sa ating Personally. record section Oo, personally. correct. Pwede po yan. That's right. Yan po talaga namang pinangasiwaan ng ating records at pino-forward sa ating HRMS. Tama? Doon sa ating mga naunang mga tawag ito, bakanting posisyon, ano na lang hindi pa na-fill up? Nung una. Nung una, Parang lahat, di ba, na-fill up lahat na? po na-filled up na po. Filled up na? Yes, Maliban sa Director. Maliban po sa Director Director. 1. Director 1 For ng Maguindanao del Norte. Kasi OCM po yan. OCM, no? So, Opo, kasi hopefully, one of these days, Hopefully. magkakaroon na Ng director. ng Opo. Director 1 ang MHSD MDN. Ayan, nako. Thank you so much sa ating mga kabalay rito. Kabalay na rin, meron ka bang karagdagang tanong pa sa kanila? Kumusta ang SDC ninyo? Like, curious lang, did you finish until 3? Yes. Natapos yes. namin. Kung hindi, habulin kong HRMS. Pag hindi She's one of the 90%. Ay, 90% ang kalokohan doon sa SDC ng mga lumipas. Ayan, ako, napakahalaga ng SDC. Talaga marami pong na-realize ang ating mga participants na, mga dapat bang paunlarin sa kanilang mga sarili. At through the SDC, yan po napaunlad talaga ng kanilang mga, performances.
Kasi nga nangako sila ngayon na, nako, kabalay na Ria, nangako silang pauuna rin ang kanilang performance sa mga susunod na araw, inshallah. Sa bagay, mga magagaling naman talaga itong mga batang ito sa kanilang performance sa kanilang bawat section and division. At dahil dyan, aming alamin ang inyong mga final message para sa ating episode ngayong araw na ito for us at sa mga subscribers ng ating programang MHS Delivers. Sino mauuna? Okay, sige. To all our viewers and ministry personnel, thank you for your continued dedication and enthusiasm toward professional development. The SDC is not just a training program, it is a collective investment in our shared mission to deliver excellence public service. Let us keep striving for growth, integrity, and innovation in everything we do. Together, we build a stronger and more capable ministry. Mashallah, yan. Keyword, excellence. Nako. And we won't be able to achieve excellence kung walang growth sa bawat isa, di ba? Kabalay na Ain, thank you so much. Kabalay na Joy. Para po naman po sa ating since SDC pinag-uusapan natin sa ating mga leaders at future supervisors, I believe ilang beses po ito inulit-ulit ng SDC na sana po yung mga natutunan po natin ay hindi lang dapat naiiwan sa ating venue. Dapat kung ano po yung natutunan, dinalala po natin sa office because in that way, we can see how great you are as a leader on how you manage your subordinates. And I believe naman po since magagaling ang ating mga empleyado sa MHSD, they will become a great leader. Future supervisors and yung mga supervisors na po natin ngayon. Yes. Mashallah. Nako, I believe Joy, 1,000%. Kung hanggang venue lang at hanggang notes mo lang, yung mga learning sa SDC at hindi in-apply sa iyong workplace at sa pamamahala mo, magiging walang katuturan. Yung ating ibinigay na investment sa bawat participant ng ating SDC. At parang hindi ring umepekto sa iyo kung hindi mo kasagawa yung lahat ng iyong mga learnings. Okay? Napakagaling ng ating mga speakers ngayong araw na ito para sa ating napakahalagang topic, which is preparing future leaders through SDC courses. Thank you so much again sa ating mga speakers na sina Dayang Saki Nurin Sangkula, ang Human Resource Management Assistant, at si Joyria Ibrahim, Assistant 4 ng HRMS. Mashallah. At dahil dyan, marami silang ibinigay sa atin ng mga impormasyon, mga detalye, tayo ay dadako na sa ating KKK. Ano nga ba ang mga, naihanda ang katanungan ng ating kabalay na si Ria na sasagutin ng ating mga kabalay na Ri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito na po tayo sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778. And hingin natin na hindi ma-mute ang segment na ito gaya ng last week. Sana. So without further ado, ating unang tanong, sa tatlong posibleng maganap na supervisory development course, ilan anong numero ng SDC na naganap last week, which is May 26 to 30, na inattendan ko at ni Ain, at technically si Joy din nag-attend din dun. Ang hirap naman tanong, ang hirap. Numero lang. Number lang. Okay. Number lang. Kalawang katanungan, Ri. And with that, ang sa ating second question, hindi ito ganun kahirap. Magiging mabait ako kahit magkamali kayo ng spelling, basta mabasa at magets ko. Ano ang first name ng ating HRMS head, ang ating section head ng Human Resource Management section? Starts with letter O. Sige. Okay. Ikatlong katanungan. Nakipag-ugnayan ng MHSD sa isang ahensya para maganap ang ating mga SDC. That's right. Importante po ang ahensya na ito para maganap ang kahit anong SDC. Ano ang pangalan ng ahensya na iyon? Nako, dyan manggagaling ang sertipiko ng inyong mga SDC. Ay ba yung certificate ko? Mali yung pangalan ko doon. Ang bait ng mga
mga katanungan ni Kabalay na rin. Parang, Ri, pwede ba ang acronym o talagang kompletong Ay, gano'n kahirap ba yung pangalan niya? Kompleto na? Oo, sige. Feel ko dapat lahat, at kahit hindi nila kilala MHSD, feel ko dapat kilala nila itong ahensya na ito. Yes. So kapag recap ng ating 3 questions. Okay, so first question, sa tatlong numero na pwedeng maganap na SDC, pang ilan ang SDC na naganap noong May 26 hanggang May 30 ng MHSD? Second question, ano ang first name ng Human Resource Management Section Head ng MHSD? And third question, anong ahensya nakipag-ugnayan ang MHSD para maganap ang SDC? Nandiyan ang galing ang mga resource speakers ng ating SDC. Yes. Okay, again, Ri, ang ating text line. Padala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, ang numerong 0955-799-4778 para sa tamang sagot. Okay, so mag-text na kayo. Unang 5 texters Yes. lang ang pwedeng manalo ang tig 100 peso load. Ako, inshallah, paunahan yan. At nag-ring na po ang cellphone ni Kabalay na Ria. That means may mga sumasagot na sa ating 3 katanungan. Parang Okay. hindi pa umabot sa stream natin yung questions. Sino yung sumasagot? Basta Baka mga nasa yan kabila. yan. Alam nyo na yan. Mas Sige. malakas ang signal nila doon, Kabalay na rin. At dahil dyan, nakumpleto na ho ang lahat ng segmento, lahat ng bahagi ng ating episode ngayong araw na ito para sa ating 223rd episode ng ating programang MHS Delivers. At kami ho ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito sa ngalan ng ating napakabait at napaka-supportive na mga leaders sa MHSD, pinangungunahan ng ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Alden Asiri, at ang ating Director General Esmail Ibrahim, at sa ngalan nina Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintamran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoram Sari Pala, at sa ating mga kasama ng Kabalay sa ICS, Sir Datonos A. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, Ma'am Jasmine A. Langgi, and Sir Rakim, at sa ating kasamaan sa technical side ng DXMS, Sir Rupert, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, that's right. Maraming salamat sa lahat na nakibahagi sa ating episode ngayong araw na ito. At sa ngalan ng ating dalawang magagandang speakers kanina ho sa ating MHS Discusses, ito ho ang inyong lingkod, Salembay Abdullah na palagi pa rin nagpapaalala sa atin na isagawa natin ang ating bawat gawain ng may sinseridad at kasiyahan. At palagi pa rin nagpapaalala na isagawa ang mga gawain natin gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga